burden sa finances ng family ko. Then I told him na okay lang, wala namang problema sa akin. And then mas mahaba yung discussion namin about pro-cremation and anti-cremation. So sino ba ang pro-cremation dito? Ako personally, pro-cremation ako. Hindi kay Pangulong Rodrigo Duterte, doon sa mga ordinaryong Pilipino. Yung hindi naman naglingkod sa sambayan ng Pilipino, ika nga, hindi humawak ng kung ano mang pwesto sa pamahalaan. Pro-cremation tayo dyan. Pero pagka ikaw, ika nga, yung kalibre mo, kagaya ka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibang usapan yan. Doon sa mga ordinaryong tao, kagaya ko, gusto ko, i-cremate ako eh. Yun na yung, ika nga, huling habilin ko eh. Ayoko yung tipong pinaparada pa sa daan, yung tipong yung mga nagmamadali sa likod na tipong merong aatinan na kasalo, kung ano pa man yung meeting nila, nakakaabala ka pa dahil lililimbun gano'n. Wala na eh, tapos na Brad. Yung kagaya nito, na-enjoy na natin yung buhay natin, di ba? Nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Yung mga bagay na yun, tapos na yun, wala na yun. Kaya kahit sumiklab ka, wala kang problema, di ba? Okay na ho tayo. Pero pagdating kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibang usapan ho yan. Hindi naman ho yan ordinaryong tao, ika nga. Hindi naman ordinaryong nilalang yan. Tatay tigong yan, ika nga. Kaya tayo ho, kung ang usapan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, makremit siya o hindi syempre, ganun. Kailangan kahit isang sulyak man lamang mapagbigyan yung mga sumusuporta, yung mga ika nga, yung mga naniwala sa kanya at nakita yung mga resulta sa mga pinangako niya nung bago pa siya tumakbo. Yung mga tao na yun, iba ho yun eh. Kasi kung ordinaryong ano ka lang naman, ordinaryong individual, di ba? Ano yung ka lang naman mga kamag-anak ko lang naman ng ano dyan, kaya hindi, halos araw-araw nakikita ka naman ng mga, kung gusto ka nilang hawakan, ngayon na habang malambot ka. Huwag na pagka di ba? Nakukornea lang ako, pagka ganun ako, ang corny lang. Kahit hindi mo na alam kung makakatawa ka lang, tatawanan mo na lang siya. Nakatawa, tagal mo na bubuhay. Hindi mo ako inahagkan. Di ba? Ngayon, ganito na, ganyan yung kahagkan. Mga kabalbalan, di ba? Hindi ganun ho kasi, kanya-kanya naman tayo, ika nga. Diba? Anti-cremation, anti-cremation kaya tatay di ko, pero gusto magpa-cremate. Iba ka, PH. Ma'am, meron pang isa, ma'am, ma'am, yung i-donate yung parts. Ako, Nag-apply kasi ako din. Di ba? Oo. Donate for start. Parts? Pwede ba yun? Idudunay ko na lang yung mga parts ko. Yung dalawang paa ko na lang, mabilis tumakbo to eh. Idudunay ko to. Mabilis tumakbo to. Doon sa driver's license ko, organ donation ko. Ako rin organ donation. Sa driver's license. ko. Pero ako Hindi kasi naman- gusto ko ilibin yung Kaso, At sabay sa loob ng bahay, ito ang bikulog sa Charm Fabcon. kaso yung sa Pilipinas di naman nasusunod eh, di ba? Kung nasusunod lang yung organ donation sa sa license, yung mga nakapila sa kidney, sa liver, sa lung, meron na hulang pyesa yung mga yan. Hindi yung nasusunod sa totoo lang. Dapat pagka-check ng ganyan, kung na-accidente ka o nakita yan, organ donation ka, okay. Wala na kasi nag-consent ka habang buhay ka eh. Wala nang pwedeng kumontra doon, ikaw na pumirma doon, gusto mong mangyari sa katawan mo yun. Dapat kung ikaw on the spot, na on the spot ka, on the spot na, diretso na yan sa hospital, kunin ang mga pyesa. Di ba? At least, di ba, mabubuhay pa yung mga bahagi ng katawan mo sa kung kanino man tao, nakapulong ka pa doon sa hutsuling. Ako, okay lang, sige. Kunin nyo na yung mga makukuha nyo kung gusto nyo. Kunin nyo na. Lahat ng pwedeng gamitin. katawan sa ilalim ng lupa. Pero, merong iba na ang preference nila isunugin yung katawan. So, ang tagal ng discussion namin kanina, kasi umabot na kami sa legal, sabi ko, once you're dead, sabi ko, ang next of kin na ang may-ari ng katawan mo. Sabi ko, kaya nga may mga instances na ang first family at second family nag-aaway sa bangkay nung
di ba? Sino man yung namatay. And then umabot na kami sa bilangan ng spaces para sa ashes doon sa mausoleo. Oh, sa urn. Para sa urn doon sa mausoleo. Ang tagal ng discussion namin. Sabi ko, bad feng shui yan na yung cremation. Sabi ko, that's bad feng shui. And then sabi niya, ano? Sabi ko, feng shui. Sabi niya, feng shui din ha. Idol ko talaga si Tatay Digong. Yan ang mga galawan. Ang yan ang pungshoy. Sabi niya, lahat ng naga-feng namamatay na. Pero ma'am, gusto niya magpaliping dito, di ba? Sabi niya lang. So, gusto niya magpa-cremate. Pero dito, Kahit dito. kung saan man siya mamatay, sabi niya, gusto niya magpa-cremate. So, noong last time kasi na napag-usapan namin, naputol yung discussion namin about, kasi may iba kami kasama, may iba akong kasama pag-usita. So, naputol yung discussion mo. Pro and anti-cremation. So, kanina medyo mahaba talaga yung discussion namin about cremation. Anong ending mo? Ang ending, sabi ko, so, patay na ang tao, di ba? Hindi na niya alam kung ano mangyayari sa katawan niya. And by law, yung katawan na yan ay property na yan ng next of kin. Sabi niya, unang-una, hindi property ang katawan ko. Sabi niya, hindi property ko ni Numan. Totoo. Sabi niya, hindi to property ni Numan ang katawan ko. At sabi niya, sundin daw yung sacred wishes niya. Yun. Sana. Yun na, importante yun, sagrado yun, ika nga. Yun ang huling habilin, di ba? Kahit masakit sa loob natin, kailangan masunod yan. Nakakalungkot kung mangyayari yan, di ba? Maraming gustong masulyapan si Tatay Digong. Kung ganyan ko talaga, ano magagawa natin? Last wishes niya kasi sacred daw yun sa tao kung ano yung last wishes. So sinabihan ko siya, ma'am. Sabi ko, sige, yung eldest na lang namin na kapatid ang magawain ko. Kasi hindi ko talaga gagawain na sunugin niya tawan mo kasi bad feng shui. Hindi ma'am, hindi rin masusunog. Susunugin talaga yan kasi wala siyang will. Kung meron siyang testament na nandoon, hindi susunugin. Susundin siya. O usod sino yung mga anak. Kailangan meron siyang will. Ganon yung nangyari sa asawa ko. Yeah, kailangan kung meron na or wala, susundin talaga. Kasi utamot po ako. Ito rin kay auntie. Okay. So, gagawa ka talaga ng will. Yung will na yon, yun ang walang makakapalag dun sa will na yon. Well, as a former president, yes. Nagbibingan naman ba yan? Yes. Entitled to be, Pero ayaw niya kasi ng mga ganun, ma'am. Ang gusto lang niya is paano i-dispose yung katawan niya. Pag next time, tanungin ko sa kanya, bakit ayaw niya sa ilalim ng lupa?